Soto versus Minority, nagkainitan sa unknown. Magandang araw po mga kababayan. Sa araw na ito, mapapakinggan natin ang matinding banggaan ng mga senator at minority. Nagkainitan ang dalawa sa Senado dahil sa usaping flood control at sa issue ng mga diskaya. Isang pambihirang kaganapan ang yumanig sa bulwagan ng Senado. Palitan ng perspektibo at pananaw, pagsubok sa mga alituntunin at isang labasan ng sama ng loob. Ang sentro ng kontrobersya, ang kustudiya ng testigong si Bryce Erickson Hernandez at ang mga salitang binitiwan ng nooy Senate President na nagpaalab sa damdamin ng minorya. Sa isang session na puno ng tensyon, isiniwalat ng mga senador mula sa minorya ang kanilang pagkadismaya sa mga pahayag na di umano'y nagmula kay Senate President Tito Soto. Ang mga salitang gimmick lang yan ng minority at mamatay sila sa sama ng loob ay hindi lamang naging mitsa ng debate, kundi naging simbolo ng lumalalim na hidwaan sa loob ng institusyon. Ating himayin ang mga pangyayari, ang mga argumento at ang mga emosyon na humubog sa isa sa pinakamainit na pagtatalo sa Senado. Nagsimula ang lahat sa isang parliamentary inquiry na inihain ng bloking minorya. Dala ang isang news report, dinala nila sa atensyon ng kapulungan ang isang panayam kung saan, bilang tugon sa kanilang pag-question sa kustudiya ni Hernandez, ay tinawag umano ni Senate President Soto ang kanilang mga kilos na isang gimmick. Ayon sa minorya, ang pahayag na ito ay lubhang nakalulungkot. Bilang Pangulo ng Senado, hindi lang leader ng mayorya, inaasahan nilang poprotektahan niya ang buong institusyon kasama na ang kanilang maliit na hanay. Binigyang diin nila ang dalawang punto na tumatak sa kanila. Una, ang linyang mamatay sila sa sama ng loob. Para sa kanila, ito ay isang mabigat na salita. Sinabi nilang hindi na nila kailangang pumanaw pa sa sama ng loob dahil matagal na nilang tanggap ang kanilang posisyon. Ang kanilang ikinakagalit ay ang mismong intensyon na saktan ang kanilang damdamin. Pangalawa, ang salitang gimmick. Mariin nilang sinabi na ang Senado ay hindi isang noontime show kung saan puro gimmick ang pinag-uusapan. Ang kanilang mga itinataas na issue, anila ay lehitimo at nangangailangan ng seryosong atensyon mula sa liderato. Kasunod ng emosyonal na pagbubukas na ito ay ang technical at procedural issue. Ang paglilipat kay Bryce Hernandez mula sa Pasay City Police Station pabalik sa kustudiya ng Senado nang walang kaukulang aksyon mula sa plenary. Ito ang kanilang pangunahing tanong. Paanong ang isang desisyon na pinagbotohan at inaprubahan ng buong kapulungan ay maaaring basta na lang mabaligtad ng isang aksyon na hindi dumaan sa parehong proseso? Para sa kanila, ito ay hindi lamang simpleng paglipat ng preso. Ito ay isang mahalagang usapin ng procedure, paggalang sa rules at sa kapangyarihan ng plenaryo. Sa gitna ng mga akusasyon, bumaba mula sa kanyang kinaupuan sa rostrum si Senate President Tito Soto upang direktang sagutin ang mga issue. Bagamat sinabi niyang ang direktang pagsagot sa isang miyembro mula sa rostrum ay very unparliamentary, hindi niya raw mapigilang tumugon dahil sa bigat ng mga paratang. Una niyang nilinaw ang kontrobersyal na pahayag. Ang mamatay sila sa sama ng loob, aniya, ay hindi para sa mga senador ng minorya. Ito raw ay patungkol sa mga trolls sa social media na mali ang pagkakaunawa sa mga pangyayari at patuloy siyang binabatikos. Tungkol naman sa paratang na siya ay tuta ni House Speaker Martin Romualdez, iginiit niyang malayo ito sa katotohanan. Ang hiling na manatili si Hernandez sa Kongreso ay nagmula sa House of Representatives, ngunit siya mismo ang hindi pumayag dito. Ang kanyang pagtanggi, aniya, ay malinaw na patunay na hindi siya isang tuta. Humingi siya ng paumanhin kung nagamit niya ang salitang gimmick, ngunit ipinaliwanag na ito ay opinyon na madalas niyang marinig mula sa publiko. Upang bigyang linaw ang masalimuot na proseso ng paglipat kay Hernandez, ipinaliwanag ng Majority Leader ang naging daloy ng mga kaganapan. Noong una, hiniling ng Kongreso na sa kanilang gusali i-detain si Hernandez, ngunit mariin itong tinutulan ng Senado. Ang naging desisyon ay dapat itong ilagay sa isang neutral and safe area tulad ng PNP Custodial Center sa Camp Crame. Nagkaroon ng mahabang debate kung saan iginiit ng minorya sa pangunguna ni Senator Marcoleta na dapat sa detention facility ng Senado ito dalhin. Bilang kompromiso at para matapos na ang usapan, sinadjust ng mayorya na sa city jail na lang ito ilagay na malapit sa Senado at ito ang pinagbotohan at napagkasunduan ng plenaryo.
Ngunit ayon sa Majority Leader, nagkaroon ng mga bagong development. Sa konsultasyon sa bagong halal na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson at kasunod ng isang formal na sulat mula mismo sa abogado ni Hernandez na humihiling na ibalik siya sa Senado para sa kanyang kaligtasan, kumilos ang Senate President. Ang desisyon nila ay naayon din sa rules ng Blue Ribbon Committee na nagsasabing maaaring i-detain ang isang witness sa lugar na itatalaga ng committee sa pagsang-ayon ng Senate President. Subalit para sa minorya, hindi ganun kasimple ang issue. Sa isang mahaba at detalyadong paliwanag, inilatag ni Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanilang paninindigan sa mga alituntunin ng institusyon. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa rules na nagsisilbing Biblia at sandigan ng Senado. Una, nilinaw niya na hindi sila nakikipagtalo sa Senate President bilang presiding officer na maituturing na unparliamentary, kundi sila ay nagtataas ng lehitimong tanong. Pangalawa, at ang pinakamahalaga ay ang issue ng kapangyarihan at otoridad. Binasa niya ang subparagraph C ng rules. A witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone or with the concurrence of the Senate President. Ang kanyang interpretasyon na sinang-ayunan ng mga abogado sa kanilang hanay ay malinaw. Maaaring ang komite lang ang magdesisyon o ang komite kasama ang Senate President. Hindi raw nakasaad na ang Senate President lamang ang maaaring mag-utos nito. Higit pa rito, idiniin niya ang fundamental na konsepto ng supremacy of the plenary. Nang bumoto ang buong Senado na ilagay si Hernandez sa city jail, ang desisyong iyon, aniya, ay naging mas mataas pa sa kapangyarihan ng isang komite o kahit ng Senate President. Ang tanging makakabaligtad lamang sa desisyon ng plenaryo ay ang plenaryo rin mismo sa pamamagitan ng isa pang botohan. We violated our rules, mariing pahayag ng Minority Leader. Ang kanilang problema aniya ay hindi kung saan eksaktong nakakulong si Hernandez, kundi kung mapagkakatiwalaan pa ba ang mga alituntunin ng Senado. Kung ang isang desisyon ng plenaryo ay basta na lang mababago sa likod ng kanilang mga talikuran, ano pa ang saysay ng kanilang mga deliberasyon? Sa gitna ng procedural na debate na ito, tumayo si Senator Rodante Marcoleta upang magbigay ng isang privilege speech, isang emosyonal at nag-aalab na pagtatanggol sa kanyang integridad bilang dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Sunod-sunod niyang inisa-isa ang mga pahayag ni Senate President Soto sa media na sa tingin niya ay isang direktang atake sa kanyang pagkatao at pamumuno. Una, ang komento na, abogado ka, hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Itinanggi ni Marcoleta na kailanman ay sinabi niyang dapat abogado ang chairman. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng Pangulo ng Senado, ngunit bilang isa sa mga abogadong senador, ito ay tila patama sa kanya. Pangalawa, ang suspecha ng Senate President na inedit ang affidavit ng mag-asawang Diskaya. Para kay Marcoleta, ito ay isang indirect affront sa kanyang integridad. Paano, aniya, magkakaroon ng ganitong suspecha ang Senate President nang walang anumang batayan? Detalyado niyang ipinaliwanag ang masusing proseso na kanyang ginawa mula sa paghingi ng sulat kamay na liham mula sa mga Diskaya para matiyak ang kanilang voluntaryong pagtestigo hanggang sa pagtiyak na notaryado ang affidavit bago niya ito tanggapin sa isang selyadong sobre. Pangatlo, ang tweet ng Senate President na naglalarawan sa kanya bilang very devious at nagmamadaling ipasok sa Witness Protection Program o WPP ang mga Diskaya. Ipinaliwanag ni Marcoleta na ang kanyang aksyon ay naaayon sa batas, ang Republic Act 6 na 1900 at 81 na nagsasabing kailangang kumilos ang komite kapag may pressing necessity dahil sa malinaw na banta sa buhay ng testigo na nakasaad mismo sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas, depensa niya. Ang pinakamasakit para kay Marcoleta ay ang aligasyon na baka may commitment siya sa kung sinuman kaya minamadali ang WPP. Lahat po ng ganitong mga pagsuspetsa is a direct affront to the integrity of this representation. Aniya, habang ipinapahayag ang kanyang malalim na kalungkutan na ang mga ganitong salita na walang basehan ay nanggagaling mismo sa leader ng Senado. Kinwestiyon din niya ang tila pagkiling kay Hernandez na nagsabi lamang na nanganganib ang buhay, habang ang mga Diskaya na nagbanggit ng 17 kongresista ay tila hindi pinansin. Kasunod ng mga matitinding pahayag na ito,
Umalingaw-ngaw naman sa plenaryo ang mga boses ng mga senador na direktang pinangalanan sa kontrobersya. Sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Ang kanilang mga testimony ay hindi lamang pagtatanggol, kundi isang emosyonal na apil para sa proteksyon at patas na pagtrato mula sa kanilang sariling institusyon. Si Senator Villanueva bilang dating majority leader ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Para sa kanya, ang pinakamasakit ay ang tila pagsunod ng Senado sa bawat hiling ng testigong si Hernandez. It puts a bad taste in the mouth, anya, na para po bang may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. Ibinahagi niya ang kanyang personal na hirap na lunukin ang mga kasinungalingan laban sa kanya, mula sa peking screenshot hanggang sa di kapani-paniwalang aligasyon na dinala ang pera ng suhol sa kanilang simbahan. Sa isang makapangyarihang pahayag, sinabi niya, kahit ho si Satanas, hindi papayag doon sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, sana ay hindi nila maranasan ang pinagdadaanan niya na sa sarili mong bahay ay hindi ka maprotektahan at pinagdududahan pa. Sumunod naman si Senator Jinggoy Estrada na nagpahayag ng kanyang pagkagulat sa biglaang paglipat kay Hernandez. Kinwestiyon niya ang pabago-bagong isip ng testigo. Noong Martes, ayaw daw nitong bumalik sa Senado dahil sa takot sa mga senador. Ngayon, sa ilalim ng parehong liderato, biglang may renewed faith na ito. Tanong ni Senador Estrada, bakit laging sinusunod kung anong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Idiniin din niya ang tila hindi pantay na pagtingin ng media at maging ng investigasyon. Nang banggitin ng mga diskaya ang mga kongresista, hindi ito gaanong pinag-usapan. Ngunit ng dalawang senador ang pangalanan ni Hernandez, front page na kaagad sila, kahit walang matibay na ebidensya. I'm just doing my job as your senator, aniya, habang buong tapang na inihayag ang kanyang kahandaan na pumirma ng waiver para buksan ang lahat ng kanyang mga bank account. Para sa kanila, ang laban ay hindi na lang para sa kanilang personal na pangalan, kundi para sa integridad at dangal ng buong Senado. Sa pagtatapos ng mahaba at mainit na debate, namagitan ang majority leader upang humanap ng isang mapayapang solusyon. Matapos ang isang maikling pahinga at konsultasyon, inanunsyo niyang nagkaroon na ng konsensus. Walang butuhang magaganap. Sa halip, nagkasundo sila na magkakaroon ng mas maayos at mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng mayorya at minorya sa mga susunod na issue upang maiwasan ang mga ganitong hindi pagkakaunawaan. Kinumpirma ito ng minority leader na nagsabing ang mahalaga ay suportahan ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Lacson at tiyakin na sa mga susunod na pagkakataon, ang mga alituntunin ng Senado ay masusunod, lalo na kung ito ay napagdesisyunan na sa plenaryo. Sa huli, ang desisyon ng Senate President na ilipat si Bryce Hernandez pabalik sa kustodiya ng Senado ay pinanatili. Ngunit ang araw na iyon ay nag-iwan ng isang malinaw at matunog na mensahe. Ang minorya, bagamat iilan lamang sa bilang, ay hindi mag-aatubiling tumayo at ipaglaban ang mga proseso, alituntunin at ang dangal na nagsisilbing pundasyon ng institusyon. Ang sagupaan ay pansamantalang natapos. Ngunit ang mas malaking investigasyon sa korupsyon ay nagpapatuloy at ang mga kaganapan sa loob ng Senado ay isang paalala na sa paghahanap ng katotohanan, maging ang mga tagapagsiyasat ay maaaring masubok ang kanilang sariling mga panuntunan at samahan. Gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang
ang ating tinitingnan dito, kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying something to that effect na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw niya pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area doon po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really
At yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time, para wala ng gulo, pumayag po kayo na dito na lang sa Senado, at may request na rin po, for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito, at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang tayo naman po ay may kustudiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished colleague Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan, dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may kustudiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the Rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either detention order or commitment order. And under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her, or to be sworn, or to testify, or maliciously evades or misleads the committee, or otherwise purge himself or herself of that contempt, may be ordered to be committed to any jail or prison facility upon recommendation of the committee through the chairman or the concurrence of the Senate President. So in this case po, the chairman had requested that he be brought back to the Senate for detention. It's not a violation of any rule, Mr. Chairman. Mr. President, thank you. President. Yes, the minority leader is recognized. Mr. President, allow me some, magandang hapon po, and allow me to clarify some, for our own peace of heart and mind, and marami kasing nakikinig din na lawyers, legislators, para lang klaro yung records, no? There are a few things I rely on. I rely on rules. The Bible is full of rules, and I believe kung ano itanim, yan ang aanihin. The Senate, may rules yan. So, minority, majority, sigurado tayong masusunod yung rule. And of course, sometimes we misquote each other or we have misunderstanding, but we find a way na mag-usap-usap. Minsan umiinit ang ulo. I thank Senator Bato for bringing it up. I thank the Senate President for clarifying that he was referring to those commenting outside, because wala na po ni isa sa minority ang nagsabing tuta. I think that was comments outside the Senate, and it is fair game for whoever is alluded to. Both ways po, di ba? Pagka may sinabi tungkol sa minority, pero hindi naman kayo nagsabi, or hindi dito sa floor or sa media sinabi ng ibang kakampi or supporter, fair game yan. Part ng another rule is the Constitution. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. That is what, thank you very much. That is what is unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. Klaro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate President. Then the Senate President has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever is in charge. But in this case, last week, because it was a decision by Senator Soto, our Senate President, hindi lang ng majority, our Senate President, you chose to answer it from there, which is your privilege. So we didn't mean to argue with you. But the procedure would be to either ask someone else to explain it or for the Senate President to go down at dito po mag-argue so that we do not argue with the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na rin po kayo. But in the same manner, we have to argue our point of view and rules kasi dito ang daming congressman na nabanggit and wala tayong sinasanto dito. So kung may senador nababanggit, so be it. We have to get to the bottom of all of this. We need a national reset
dapat lumabas lahat ng katotohanan. Nung sinabi kong we all have to repent, totoo yun.